Hoy, kaibigan, pwede ko bang hiramin ang kaunting oras mo? Dahil may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Ito ay tungkol sa kwento ng buhay ng tao. Alam mo bang ang tao ang pinaka-espesyal na nilikha ng Diyos? Kumpara sa lahat ng kanyang nilikha. Siguro ay may tatanong mo kung bakit. Sinabi kasi ng Panginoon sa kanyang banal na aklat sa Biblia. Genesis chapter 2 verse 7. Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Pagkatapos siyang likhain ng tao, inilagay niya ito sa napakagandang halamanan, ang hardin ng Eden, upang kanyang alagaan at ingatan. Maayos na maayos noon ang relasyon ng tao at ng Diyos. Walang namamagitan kahit bahid man lang ng kasalanan. Kaya sa Genesis chapter 2, 16 and 17, iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang, mamamatay ka. Ito ang napakahalagang babala na ibinigay niya sa tao, na sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang, mamamatay ka. Pero pagkalipas lang ng ilang panahon, may hindi magandang nangyari. Sa Genesis chapter 3, dumating ang diablong si Satanas sa anyong ahas at kanyang tinukso ang tao na huwag sundin ang iniuutos ng Diyos. At ganyan nga ang nangyari, kumain si Eva ng bungang ipinagbabawal ng Panginoon at kumain din ang kanyang asawang si Adan. Anong nangyari? Namatay ba sila nang kumain ng bungang ipinagbabawal ng Diyos na kainin sa araw na yon? Hindi sila namatay physically, pero namatay sila spiritually. Anong ibig sabihin ng kamatayang espiritual? Ito ay nangangahulugan ng pagkasira, pagkaputol, o pagkahiwalay ng magandang relasyon ng tao sa Diyos. Mula nang sila ay sumuway sa ipinag-uutos ng Panginoon, noon din ay nasira ang magandang relasyon ng tao sa Diyos. Dahil pumasok na ang kasalanan sa sanlibutan. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, chapter 5, verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasira at nahiwalay ang magandang relasyon ng tao at ng Diyos. Nahiwalay ang tao sa kanyang manlilikha dahil sa pagsuway at pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan. Sinabi ng Bible sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganon din ang kanyang tinuran sa Roma 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ng tao ay itinuring na makasalanan dahil sa nahiwalay ang kanyang kaugnayan sa Diyos. At dahil nga sa nasira at nahiwalay ang kanyang kaugnayan sa Diyos, bilang kabayaran ng kanyang kasalanan, ipinahayag ng Bible sa Roma 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya hindi ka taka-taka
na lahat ng tao'y mamamatay. Ito ay isang pangyayaring hinding-hindi natin maiiwasan. At tulad nga sa nangyayari sa ating panahon ngayon, napakaraming namamatay dahil sa salot na dulot ng COVID-19 virus. Pero ang kamatayang binabanggit sa talatang ito ay hindi lamang tumutukoy sa kamatayang pisikal. Una, ito ay tumutukoy sa kamatayang espiritual. At ang pangalawang uri ng kamatayan, ang kamatayang eternal o ang pagtungo ng kaluluwa ng tao sa impyerno, ang pangwalang hanggang pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Kaibigan, may mahalagang paalala ang Diyos para sa tao. Sa Revelations chapter 21 verse 8, sabi ng Panginoon, malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapi, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa na naglalagab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Kaya si Jesus mismo nagwika, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Mateo chapter 10 verse 28. Bagaman tila hindi maganda at nakakatakot ang sinasabi ng Bible tungkol sa katotohanan ito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero may karugtong ang talata. Sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa kabila ng tao'y nagkasala, minahal pa rin tayo ng Diyos. Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Opo, si Jesus ay naparito upang iligtas ang tao sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Sa halip na tayo ang parusahan, inahako niya ang ating mga kasalanan at binayaran sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya para tayong mga makasalanan ay mabuhay. Ipinako siya sa krus, inilibing, ngunit hindi nanatili sa libingan. Siya ay nagbangon mula sa mga patay. Ito ang mabuting balita na dapat nating sampalatayanan. Si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao, namatay sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Siya'y inilibing, ngunit nagbangon mula sa libingan upang patunayan na pagkatapos ng kamatayan, may buhay na maaari nating makamtan doon sa langit sa piling ng Diyos magpakailanman. Tama ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. John chapter 14 verse 6. Ganon din ang sinabi sa Gawa chapter 4 verse 12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat
Sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos. Ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya ngayon, kaibigan, ikaw ay maaaring magpasya. Inaanyayahan ka ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Kung ikaw ay natatakot, kung ikaw ay napapagal, kung ikaw ay nabibigat ang lubha, si Jesus ang nag-aanyaya na lumapit ka sa Kanya. At ang sabi ng Panginoong Jesus, ang sino mang lumalapit sa akin, sa anumang paraan, ay hindi ko itataboy. Simple lamang ang dapat mong gawin upang ikaw na nagnanais lumapit sa Panginoon ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa langit sa piling ng Diyos magpakailanman. Kaibigan, dalawang bagay ang maaari mong pagpasyahan. Ang tanggihan, ang kanyang paanyaya. Kung saan mararanasan mo ang walang hanggang kapahabakan, at ito ay sa impyerno ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Maaari ka rin magpasya na siya'y tanggapin sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil ginanawa na ng Panginoong Hesus ang mahirap na bahagi, ang kailangan mong gawin ay simple na lang. Taimtim na manalangin sa Diyos. Ng panalangin ito, magdasal ka. Dahil sabi ko nga, simple lang. Simpleng abakada lang ang dapat mong gawin sa iyong pagdarasal. Una, sa letrang A, aminin mong ikaw ay makasalanan. At taimtim mong hingin ang kapatawaran ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan. Sabihin mo ka sa Kanya, handa mo na itong talikuran at baguhin sa pamamagitan din ng tulong niya. Pangalawa, sa letrang B, buong puso kang manalig kay Jesus, na siya ay Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus para bayaran ng kasalanan mo. Manalig kang hindi siya nanatili sa libingan, kundi nabuhay na muli mula sa mga patay, kaya tiyak ang ating muling pagkabuhay. Pangatlo, letrang K. Kailangan mong tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Papasukin mo siya sa iyong buhay at hayaan mo siya ang mag-ari sa buhay mo. Panghuli, letrang D. Desisyonan mo ito, kaibigan, dahil hindi ito magiging mahalagang desisyon na iyong gagawin sa iyong buhay. Kaibigan, ito ang pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin sa iyong buhay. Ang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Kaibigan, sa sandaling ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan at manalig sa nasabi ng salita ng Diyos na siya'y kailangan mong tanggapin ng buong puso bilang Panginoon tagapagligtas. Ipinangako ng Panginoon sa Juan chapter 1 verse 12 na ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaibigan, ang panyayang ito ng Panginoon ay para sa lahat. Tandaan mo, may sinabi sa Biblia sa Ecclesiastes chapter 7 verse 4. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda sa kamatayan. Hebreo 9:27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Tunay na ang kamatayan na hindi dapat katakutan. Sa halip ito'y kailangang paghandaan.
Masasabi mo rin ba ang sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1:21? Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ang kamatayan ay tunay na pakinabang kung makatitiyak ka na sa langit ang patutunguhan ng iyong kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Maraming salamat. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa iyong panunood. At ang aking dalangin, makilala mo ng lubusan si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. God bless you.